Sa mga tala ng kasaysayan kung saan ang mga pangalan ng mga hari at mandirigma ay nakaukit sa bato, matatagpuan din ang ilan sa mga pinakakagiliw-giliw at nakalimutang mga kwento. Malalalim na salita ang ibinubulong sa mga gilid ng panahon, namumukadkad sa katahimikan ng pagkakalimot. Ano ang nangyayari sa lahi ng isang bumagsak na hari kapag isang bagong kapangyarihan ang umakyat? Ang kasaysayan ay madalas na brutal. May mga maruming purifikasyon na tinitiyak ang trono. Ngunit sa gitna ng pananakop at pagpapatatag ng kaharian ng Israel, lumilitaw ang kwento ng isang nakalimutang prinsipe, isang batang minarkahan ng trahedya sa parehong araw nang mawala ang kanyang korona, at isang hari na ang puso ay nakatali sa isang banal na sumpa. Hindi ito isang kronika ng mga labanan o mga estratehiyang militar, kundi isang kwento ng katapatan na humahamon sa kamatayan at ang biyaya na naghahanap ng mga pusong sugatan sa pinakapait na sulok ng mundo. Maari bang ang katapatan sa isang kaibigang pumanaw ay magbago ng buhay ng isang tao? Ano ang magiging kapalaran ng kanyang nakalimutang anak? Kung naniniwala ka na ang biyaya ng Diyos ay maaaring umabot sa kahit sinong tao, gaano man siya katago, iwan mo sa mga komento, tinawag ako ng hari sa aking pangalan. Manatili hanggang sa dulo upang matuklasan ang buong pahayag. At kung pinahahalagahan mo ang mga malalim na pagsusuri na ito, mag-subscribe upang hindi ma-miss ang aming susunod na kwento. Ang anino ng isang bumagsak na trono. Ang hangin sa Jezreel ay mabigat, puno ng isang pakiramdam na dumidikit sa balat, katulad ng malamig na hamog ng umaga. Isang hindi natural na katahimikan, isang tahimik na uri na nangyayari bago ang isang bagyo o kasunod ng isang kalamidad. Sa palasyo, ang mga alipin ay gumagalaw na may pinigilang pag-aalala. Ang kanilang mga sandal ay bumabagsak sa matigas na sahig na bato, at ang kanilang mga sulyap ay nagtataksil ng isang hindi mabanggit na pagkabahala, isang pagkabahala na nararamdaman ng lahat sa kailaliman ng kanilang mga buto. Ang araw ng hapon ay nagbigay ng mahahabang anino na tila nagbabanta sa mga patio, at ang bawat pagbugso ng hangin ay tila nagdadala ng isang bulong ng malas mula sa silangan, mula sa mga dalisdis ng bundok Gilboa. Sa loob ng mga silidhari, isang batang tagapag-alaga ang niyayakap ang munting si Mefibosete, apo ng Hari Saul at anak ng minamahal na Prinsipe Jonathan. Ang bata, na hindi nakadarama ng tensyon sa paligid, ay naglalaro ng isang maliit na inukit na figura, isang leon na may punit na pang-ibaba, tumatawa sa inosenteng kaligayahan ng pagkabata. Ang kanyang mundo ay isang tela ng makukulay na larawan. Ang kulay, lila ng mga kurtina ng hari, ang gintong mga pulseras ng kanyang ama, ang malalim na asul ng kanyang mga mata, ang refleksyon ng kanyang lolo. Wala siyang alam tungkol sa mga kaharian, labanan, o ang marupok na balanse ng kapangyarihan na nagsusuporta sa kanyang buhay. Ang kanyang universo ay ang init ng mga braso ng tagapag-alaga, ang lasa ng mga sariwang igos, at ang pangako na babalik ang kanyang ama, ang matapang na si Jonathan, mula sa digmaan. Ngunit nararamdaman ng tagapag-alaga ng bata ang bigat ng mundo sa kanyang mga balikat, isang pasaning hindi alam ng iba. Ang kanyang pangalan, tulad ng marami pang iba, ay nakalimutan sa pagdaloy ng panahon. Ang kwento ay tungkol sa isang babae na ang katapatan ay lampas sa kahit anong tungkulin. Isang naglalagablab na pagmamahal at proteksyon para sa isang batang tinulungan niyang palakihin mula sa simula. Sa tuwing magbubukas ang pinto, ang kanyang mga mata ay kumikislap, ang puso'y bumibilis sa pag-asang makita ang ngiting mukha ni Jonathan. Ngunit may takot din na makita ang isang mensahero na ang ekspresyon ay nag-uumpisa ng malas. Naririnig niya ang mga bulong ng mga yunocho, ang mga pira-pirasong pag-uusap sa mga kapitan na nanatili sa lungsod. Ang laban sa mga Filisteo ay hindi maganda.
Ang pangalan ni David, ang pastol mula sa Bethlehem, ay naging mula sa isang bayani hanggang sa isang eksilado, tulad ng isang multo na sumasabit sa lahat. Ang kaharian ay lumubog sa paghahati at kawalan ng katatagan, at ang katapatan sa bahay ni Saul ay naging isang mapanganib na pagpili, hindi isang katiyakan. Bigla, ang katahimikan ay nabasag. Isang matalim na sigaw ang umabot mula sa pangunahing patiyo, isang panaghoy na puno ng sakit na nagpatigil sa dugo sa mga ugat. Isa pang sigaw at isa pa tulad ng isang koro ng desperasyon. Ang sakit ay kumalat sa palasyo tulad ng isang salot. Ang tagapag-alaga ay tumalon mula sa kanyang pwesto, hawak pa rin si Mefibosete sa kanyang mga braso. Ang bata, natatakot sa biglaang ingay, ay yumakap sa kanya. Ang mga tawa ay naging maluluhang pag-ungol. Bumukas ang pinto at isang guwardiya ang lumitaw, maputla, ang mga matay nakalawit. Dumaing siya papunta sa pinto, humihingal. Bumagsak sila, anya, ang tinig ay humahapdi. Ang hari at ang kanyang mga anak ay namatay sa Gilboa. Nanalo ang mga Filisteo. Ang mga salita ay dumapo sa kanya tulad ng mga suntok ng martilyo. Si Saul, ang unang hari ng Israel, ang pinili ng Panginoon, ay patay na, at kasama niya ang kanyang mga anak kabilang si Jonathan. Ang prinsipe tagapagmana at ama ng batang ngayon ay nanginginig sa mga braso ng tagapag-alaga. Ang mundo ni Mefibosete, ang kanyang tela ng makukulay na larawan, ay napunit ng isang saglit. Ang lila ng hari ay nabahira ng dugo. Ang ginto ng pamana ay naging abo. Ang asul ng mga mata ng kanyang lolo ay pumikit magpakailanman. Ang takot ay kumalat sa palasyo. Ang estruktura ng kapangyarihan na namuno sa Israel sa loob ng 40 taon ay gumuho sa isang araw. Ang pagkatalo sa digmaan ay hindi lamang nangangahulugang tagumpay ng mga Filisteo, kundi pati na rin ang pagkawala ng kapangyarihan na malapit ng mapuno ng dugo. Ang sinumang nagnanais ng trono ay maghahanap na ipagtibay ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng pag-aalis ng mga potensyal na kalaban. At si Mefibosete, ang huling tagapagmana ni Jonathan, ay naging pinakamalaking alaala ng lahi ni Saul, isang patuloy na panganib dahil sa kanyang dugong hari. Ang kanyang pinakamalaking pribilehiyo ay naging kanyang hatol ng kamatayan. Ang tagapag-alaga ng bata ay hindi na kailangan ng paliwanag tungkol sa protokol ng isang nabubulok na dinastiya. Alam niya mula sa mga kwento, mula sa lohika ng brutalidad ng kapangyarihan. Wala ng oras para magluksa, walang espasyo para sa mga luha. Ang kanyang tanging iniisip ay ang kaligtasan ni Mefibosete. Ang kanyang mga mata ay nagsusuri sa buong silid, naghahanap ng isang daan, isang ruta ng pagtakas. Ang bawat anino ay parang isang banta. Bawat tunog ay isang hudyat ng kamatayan. Ang palasyo na dati isang santuwaryo ay naging isang bitag ng kamatayan. Kailangan niyang dalhin ang bata sa isang lugar na malayo, kung saan ang pangalan ni Saul ay magiging isang malayong eko, kung saan ang bata ay hindi titingnan bilang isang susunod na hari, kundi bilang isang karaniwang bata. Ang bigat ni Mefibosete sa kanyang mga braso ay kumakatawan sa isang hindi tiyak na hinaharap, ang huling pira-piraso ng pag-asa na unti-unting nauubos. Ang anino ng isang bumagsak na trono ay hindi isang metapora, kundi isang madilim na kabangisan na nagbabadya sa kanila, tinatangkang lamunin ng huling liwanag ng bahay ni Jonathan. Pinapalakas ng isang pagmamahal na higit pa sa takot, nagsimulang tumakbo ang tagapag-alaga, tumatakas mula sa pagbagsak, mula sa pagkawasak. Ang kanyang pagtakas ay isang alon ng takot at adrenaline. Siya, kasama si Mefibosete na mahigpit na niyayakap sa kanyang dibdib, ay dumaan sa mga pasilyo ng palasyo na ngayon ay isang labirint ng kaguluhan at desperasyon. Ang mga alipin ay tumatakbo sa lahat ng direksyon. Ang ilan ay nagmamadaling kinokolekta ang kanilang mga gamit.
Ang iba ay nakatigil sa takot. Ang pagluluksang dulot ng kamatayan ng hari ay sumasama sa mga sigaw ng takot sa hindi tiyak na hinaharap. Walang malinaw na plano, tanging ang instinto, ang pinakapayak na instinto ng protektahan ang bata. Kailangan niyang makaalis sa Jezreel bago pa kumalat ang balita at ang mga bagong Panginoon, maging ang mga Filisteo o mga tagasunod ni David, ay sakupin ng lungsod. Si Mefibosete na 5 taong gulang pa lamang ay hindi nauunawaan ang laki ng trahedya, ngunit nararamdaman ang takot mula sa kanyang tagapag-alaga. Ang kanyang maliit na katawan ay nanginginig sa simpleng tunog ng mga pinigilang salita nito. Ang kanyang mukha ay nakabaon sa liig ng tagapag-alaga, naghahanap ng kanlungan na hindi na naroroon. Ang amoy ng takot ay pinalitan ang pamilyar na amoy ng gatas at pulot. Ang mundo ay naging isang agos ng mga galaw at tunog. Isang hindi maipaliwanag na bangungot. Nakaraos ang tagapag-alaga sa isang likurang daanan, papuntang masisikip na kalye ng lungsod. Ang araw ay nagsisimulang lumubog, pinapulay ng kulay kahel at pula ang langit, isang nakakatakot na pagsasalamin ng masaker sa Gilboa. Ang kanyang puso ay kumakalampag sa dibdib. Tumatakbo siya papunta sa kalye, tinatakpan ang ulo ni Mefibosete ng isang belo. Sinusubukang magmukhang isang karaniwang magsasaka na tumatakas mula sa nalalapit na kaguluhan. Ang bawat mukha na dumaan ay tila isang banta, isang espiya na maaring makilala ang apo ng hari. Ang paranoia ay naging isang patuloy na kasama habang siya ay desperadong tumatakas. Ang kanyang destinasyon ay ang silangan sa kabila ng Jordan patungo sa rehiyon ng Gilead, isang lugar na malayo at hindi matao kung saan maaari silang maglaho. Ang paglalakbay ay mahaba at mahirap, ngunit ang takot ay nagbigay sa kanya ng lakas na hindi niya alam na mayroon siya. Tumakbo siya, natapilok at muling nagsimula, itinutulak ng alaala ng mukha ni Jonathan at ng tahimik na pangako na protektahan ng anak nito. Ang mga oras ay gumugol ng mabigat. Nang bumagsak ang gabi, hindi siya tumigil. Ang dilim ay nagbigay ng isang balabal ng hindi pagkakita, ngunit nagdala rin ng mga panganib. Ang tunog ng mga hayop sa gabi, ang pagkakaluskos ng mga sanga sa ilalim ng kanyang mga paa, lahat ng ito ay nagpalala ng kanyang takot. Si Mefibosete, pagod at natatakot, paminsan-minsan ay umaungol at siya ay pinapakalma ng mga desperadong bulong. Sa kalituhan ng kanyang mabilis na pagtakas marahil sa isang hagdang bato na pababa o isang hindi pantay na landas, nangyari ang ikalawang trahedya ng araw na iyon. Sa kanyang pagmamadali, ang kanyang katawan ay sumuko, natisod siya, at sa sandaling ang kanyang mga paa ay nagkamali, si Mefibosete ay nahulog mula sa kanyang mga kamay. Ang maliit na prinsipe ay bumagsak sa hagdang bato, gumulong pababa sa mga batong baitang. Isang tunog ng sakit ang sumira sa gabi, isang sigaw na maghahatid sa tagapag-alaga ng kalungkutan sa buong buhay nito. Siya, na hindi alintana ang sarili niyang sakit, ay gumapang patungo sa bata. Siya ay gising, ngunit umiiyak ng isang sakit na higit pa sa takot. Sinubukan niyang bumangon, ngunit hindi kayang tiisin ng kanyang mga binti ang bigat. Ang kanyang mga binti ay napilipit sa mga hindi natural na anggulo. Ang pinsala ay matindi, hindi maikakaila. Sa sandaling iyon, sa hagdang batong iyon na puno ng alikabok at kalimutan, ang kinabukasan ni Mefibosete ay winasak. Sa parehong araw na nawalan siya ng karapatan sa pagiging panganay sa trono, nawala rin sa kanya ang kakayahang maglakad tulad ng ibang tao. Ang pagbagsak ay hindi lamang nag-fracture ng kanyang mga buto, kundi nag-iwan din sa kanya ng isang permanenteng peklat, isang malinaw na tanda ng trahedya na winasak ang kanyang buhay. Mula sa puntong iyon, siya ay magiging kilala hindi lamang bilang apo ni Saul, kundi bilang ang pilay, ang may kapansanan. Ang kanyang paghinagpis ay magiging isang patuloy na paalala ng kanyang pagbagsak, parehong literal at figuratibo. Ang tagapag-alaga
Ang kaluluwa ay punit sa kasalanan, ay iningatan siya ng maingat. Ang kanyang mga luha ay nagsanib sa alikabok at dugo sa mukha ng bata. Ang natitirang bahagi ng paglalakbay ay isang pagsubok. Kailangan niyang maghanap ng tulong, manghingi ng karwahe, isang asno, anumang bagay na magdadala sa sugatang bata. Ang sakit ni Mefibosete ay isang patalim na patuloy na umiikot sa kanyang puso. Sa wakas, nakatawid sila sa Jordan at pumasok sa medyo ligtas na lugar ng Gilead, ngunit ang pinsala ay tapos na. Ang pisikal na peklat ni Mefibosete ay isang simbolo ng mas malalim na sugat na dinala ng pagkawala ng kanyang ama, lolo, ng kanyang bahay at ng kanyang hinaharap. Ang pagbagsak ay isang brutal na bautismo sa isang bagong realidad, isang buhay ng pag-asa at dilim, malayo sa mga koridor ng kapangyarihan. Ang peklat sa kanyang mga paa ay magiging mapa ng kanyang kwento, isang patutuo ng araw ng katahimikan kung kailan ang langit ay bumagsak at iniwan siya sa lupa. Mga eksilado sa bar, dumating sila sa mga bares na parang mga multo, na walang dalang iba kundi ang kanilang buhay at mga sugat. Ang mismong pangalan ng lugar na sa Hebreo ay nangangahulugang walang pastulan o walang mga salita ay isang masamang palatandaan ng buhay na naghihintay sa kanila. Ang lugar na tinatawag na bar ay hindi isang mahalagang lungsod o isang sentro ng kalakalan. Isa itong nakalimutang sulok ng mundo, isang rehiyon ng tuyong lupa at mga disyertong burol sa rehiyon ng Gilead sa silangan ng Jordan. Isa itong perpektong taguan dahil ito ay nasa gitna ng wala, isang lugar kung saan wala nang inaasahan na matatagpuan sila, ang huling bakas ng isang kaharian. Sila ay tinanggap ng isang lalaking tinatawag na Makir, anak ni Amiel. Hindi binanggit ng mga kasulatan kung bakit ipinasok ni Makir ang isang napakalaking panganib. Marahil siya ay tapat sa bahay ni Saul, isang lalaking may malalim na utang na loob sa pumatay na hari at sa kanyang lahi. O marahil siya ay isang taong may malaking pagpapasakit sa puso na nakakita ng isang babaeng desperado at isang batang may kapansanan at hindi na kayang iwanan sila. Anuman ang kanyang dahilan, nang binuksan ni Makir ang kanyang pinto para kay Mefibosete, siya ay iniligtas sa isang protektibong balabal na magtatago sa kanya mula sa mundo sa loob ng higit sa isang dekada. Para kay Mefibosete, ang bahay sa bar ay naging tanging mundo na kanyang nakilala. Ang mga malabong alaala ng palasyo sa Jedril na puno ng mga kulay at ang halakhak ng kanyang ama ay naglaho parang isang panaginip paggising, pinalitan ng matigas at monotonous na realidad ng kanyang pagkatapon. Ang kanyang buhay ay tinutukoy ng dalawang bagay, ang sakit sa kanyang mga paa at ang katahimikan na bumabalot sa kanyang pagkakakilanlan. Lumaki siya na may laging pilay, isang magulong paglakad na nagpa-diferensya sa kanya mula sa ibang mga bata. Habang ang iba ay tumatakbo sa mga burol ng alikabok, siya ay laging nahuhuli. Sa likuran, isang walang katapusang tagamasid sa isang buhay na hindi niya kayang lubos na paglahuan. Ang kanyang mga pilay na mga paa ay isang pamatok na nagpapahold sa kanyang nakaraan. Isang paalala ng araw na bumagsak ang kanyang mundo. Ang bawat masakit na hakbang ay isang alingaungaw ng araw na yon ng takot. Mas malalim pa sa pisikal na sakit ay ang bigat ng lihim. Tinuruan siya ni Makir at ng tagapag-alaga na hindi dapat pag-usapan ang nakaraan, ilubog ang mga alaala sa ilalim ng katahimikan. Hindi siya isang prinsipe. Siya ay simpleng batang may kapansanan na nakatira sa bahay ni Makir. Ang kanyang pagiging eksilado ay nagbukas ng mga malalalim na aspeto ng kanyang karakter. Lumaki siya na may pakiramdam ng hindi pagiging sapat, isang hiya na nakatanim sa kanyang katawan at pagiging isang takas. Tinitingnan siya sa mga mata ng mundo bilang isang pilay, isang pariya, isang pasanin. Ang salitang prinsipe ay isang malupit na kabalintunaan, isang biro ng kanyang kalagayan.
Anong uri ng prinsipe ang hindi makalakad ng maayos? Anong uri ng tagapagmana ang mabubuhay ng sagot mula sa mga ibang tao sa isang lugar na walang pastulan? Samantalang sa kabilang panig ng Jordan, patuloy ang ikot ng mundo. Naririnig niya ang mga alingawngaw na dumating mula sa mga mangangalakal at naglalakbay. Si David, ang kaaway ng kanyang lolo, ang lalaking dating pinakamatalik na kaibigan ng kanyang ama, ay ngayon ang unang hari ng Huda. At pagkatapos ng isang madugong digmaang sibil laban kay Isbosete, ang kanyang tiyuhin, si David ay naging hari ng buong Israel. Ang bawat balita ng paglago ng kasikatan at kapangyarihan ni David ay nagdudulot ng takot sa puso ni Mephibosete. Si David, ang mandirigma, ang makapangyarihan at nagkakaisang hari, tiyak na hindi magtitiis ng isang tagapagmana ng bahay ni Saul. Ang kasaysayan ay nagsasaad na ang mga bagong hari ay pinapalitan ang mga dating dinastiya. Siya ay nabuhay sa ilalim ng walang katapusang takot ng pagkakatuklas. Isang araw ay maaaring dumating ang mga sundalo ni Haring David sa pintuan ni Makir upang tapusin ang trabaho na nagsimula sa Gilboa. Lumipas ang mga taon, lumaki ang batang ito at naging isang binata at ang binata ay naging isang lalaki. Nag-asawa siya at nagkaroon ng anak, isang batang tinatawag na Mikaya. Sa panlabas, nagtayo siya ng isang buhay. Siya ay may pamilya, isang tahanan sa ilalim ng bubong ni Makir, ngunit sa loob siya ay nabubuhay sa isang bilangguan ng takot at pagtanggap. Tinanggap niya ang kanyang tadhana, isang buhay sa dilim, isang pag-iral na walang pangalan na tinutukoy ng kung ano ang kanyang nawala. Ang bar, ang lugar ng wala, ay naging salamin ng kanyang kaluluwa. Siya ay naramdaman na parang isang lupa na walang pastulan, tigang ng pag-asa, walang anumang salitang pangako na minsan ay nagbigay kahulugan sa kanyang pamilya. Siya ay isang prinsipe sa pagkatapon, hindi lamang sa heograpiya, kundi pati na rin sa emosyonal at espiritual na aspeto, hiwalay mula sa kanyang mana, sa kanyang pagkakakilanlan, at anumang pag-asa ng pagbabalik. Ang kanyang tanging hangarin ay mabuhay pa ng isa pang araw nang hindi siya matutuklasan, mabuhay at mamatay sa hindi nakikitang lugar ng nakalimutang lupa. Ang nakalimutang sumpa ng dalawang kaluluwa habang si Mephibosete ay namumuhay sa dilim ng Odebar, isang makapangyarihang alaala, isang sagradong sumpa na nananatili sa puso ng Haring David sa Jerusalem. Ito ay isang alyansang pinanday sa kanyang kabataan sa mga araw na si David ay isang musikero sa korte ni Saul at si Jonathan, ang prinsipe tagapagmana. Ang kanilang pagkakaibigan ay naging isang alamat, isang ugnayang lumampas sa politika, selos at mortal na panganib. Gaya ng nakasulat sa aklat ng Count Samuel, ang kaluluwa ni Jonathan ay nakaugnay sa kaluluwa ni David at iniibig siya ni Jonathan tulad ng isang anak. Hindi ito isang simpleng pagnanasa, ito ay isang malalim na pagkakaisa ng mga kaluluwa, isang pagtanggap sa isa't isa sa pagbabalik loob ng kalooban ng Diyos, kahit na sila ay nasa magkabilang panig ng isang nalalapit na dinastikong laban. Si Jonathan, sa kabila ng pagiging natural na tagapagmana ng trono, ay kinilala na ang pabor ng Diyos ay nasa kay David. Sa isang aksyon ng hindi kapani-paniwala, kababaang loob at pananampalataya, ibinigay niya ang kanyang mga hariwang kasuotan, ang kanyang espada, ang kanyang pana at sinturon kay David. Ito ay isang simbolikong galak ng isang malalim na katotohanan. Inilipat ni Jonathan ang kanyang karapatan sa pagiging panganay kay David. Isinuko ang kanyang hinaharap sa plano ng Diyos para kay David. Ang kanyang katapatan kay David ay nagdala sa kanya ng direktang alitan sa kanyang ama, si Haring Saul. Si Saul, na tinatablan ng selos at paranoia, ay nakikita si David bilang isang mortal na banta sa kanyang trono at sa kanyang lahi at nagtakda ng maraming pagsubok upang patayin siya. Ngunit si Jonathan ay tumaya ng kanyang sariling buhay
Upang protektahan ang kaibigan, binigyan siya ng babala tungkol sa mga plano ng kanyang ama at tinulungan siyang tumakas. Sa isa sa mga lihim na pagtatagpo, sa isang bukirin, doon sila nagtakda ng isang sumpa sa mga luha, isang sumpang walang hanggan. Hindi lamang ito isang pangako ng pagkakaibigan, kundi isang sagradong sumpa ng Hesed, isang salitang Hebreo na mahirap isalin, ngunit naglalaman ng mga konsepto ng hindi matitinag na pag-ibig, awa, katapatan at pananampalataya sa tipan. Si David, na alam na balang araw magiging hari, ay sumumpa kay Jonathan na hindi niya aalisin ang mga inapo mula sa bahay ni Saul dahil ito ang brutal na kasanayan ng mga bagong hari. At si Jonathan naman ay nagbigay ng parehong sumpa. Ipinangako ko kay David na ipapakita ko ang parehong kabutihang loob sa kanyang pamilya. At kung mabubuhay ako, sinabi niya, Jonathan, ipakita mo sa akin ang awa ng Diyos para hindi ako mamatay at hindi ako iiwan, awa mula sa aking bahay magpakailanman. Hindi, kahit na pinuputol ng Diyos ang lahat ng mga kaaway ni David mula sa lupa. Ito ay isang sumpa sa harap ng Diyos, isang alyansa na dapat magtagal magpakailanman hanggang sa kamatayan. Ang mga taon na sumunod ay nagpatest sa alyansang ito. Si David ay naging isang takas, pinaghahanap ni Saul sa disyerto. Si Jonathan ay nanatili sa korte, isang prinsipe na nahati sa katapatan sa kanyang ama at pagmamahal sa kanyang kaibigan. Ang kanilang huling pagtatagpo ay sa disyertong Ziph, kung saan nakita ni Jonathan si David at pinagtibay ang kanyang pananampalataya kay God. Ngunit may ibang plano ang tadhana. Si Jonathan ay namatay kasama ang kanyang ama sa bundok Gilboa. Tinupad ang kanyang tungkulin bilang anak at prinsipe. Bagamat alam niya na ang huling tagumpay ay mapupunta kay David, sa pagkamatay ni Jonathan, parang patay na rin ang alyansa. Si David ay umakyat sa kapangyarihan, pinagtibay ang kanyang kaharian at itinatag ang kanyang kabisera sa Jerusalem. Siya ay abala sa mga tungkulin ng isang hari, digmaan, administrasyon, diplomasya. Ang sumpa na isinumpa sa isang buhanging bukirin, ilang taon na ang nakalipas, ay madaling makalimutan na natabunan ng mga kagyat na usapin ng kasalukuyan. Ang pangalan ni Saul at ang kanyang pamilya ay naging isang banta na napuksa na, isang kabanata na natapos. Ngunit para kay David, ang sumpa ay hindi nakalimutan. Ito ay isang nag-aalab na uling sa kanyang konsensya, isang utang ng pagmamahal na hindi pa nababayaran ayon sa mga pamantayan ng panahon. Ang pagpapakita ng kabutihang loob sa isang tinalo na pamilya ng kalaban ay isang kalokohan sa politika. Parang pag-anyaya sa isang potensyal na tagapagmana na makipagtunggali sa trono sa iyong pinakamalapit na bilog. Ngunit ang alyansa ni David kay Jonathan ay hindi nakabatay sa lohika ng politika kundi sa banal na katapatan na sumasalamin sa karakter ng Diyos. Ang sumpang nakalimutan ng mundo ay ang pundasyon kung saan itatayo ang isa sa mga pinakatanyag na mga gawa ng lumang tipan. Habang si Mephiboset ay nabubuhay araw-araw, natatakot sa pangalan ni David, hindi niya alam na ang kanyang tanging pag-asa sa kaligtasan ay hindi nakasalalay sa pagiging hindi kilala, kundi sa alaala at integridad ng mismong lalaking kanyang kinakatakutan. Ang sumpa ng dalawang kaluluwa na ginawa ng lihim at tinatakan ng mga luha sa mga mata ay malapit ng dumaan sa mga taon at distansya upang matagpuan ang isang pilay na prinsipe sa isang lupain na walang pastulan na magbabago ng kanyang tadhana magpakailanman. Ang mga taon ng pagkatapon ni Mephiboset sa bar ay sumabay sa mabilis na pag-angat at pagtibay ng kapangyarihan ni Haring David. Ang pastol ng Bethlehem, ang musikero ng korte, ang bayani na tinalo si Goliath, ang takas na pinaghahanap, at sa wakas ay naging isang hindi matitinag na monarko ng isang nagkakaisang kaharian. Ang kanyang paghahari ay isang gintong panahon para sa Israel, na ang lungsod ng Jerusalem
ay nagsilbing sentro ng politika at relihiyon. Pinamahalaan ni David ang kanyang kaharian gamit ang isang halo ng kagalingan sa militar, liksi sa politika, at isang malalim na pagnanasa, bagaman paminsan-minsan ay imperpekto na sundin ng Diyos. Ang kanyang mga hukbo na pinangunahan ng mga magigiting na general tulad ni Joab ay pinatahimik ang mga kalapit na bansa. Ang mga Filisteo na mga mortal na kaaway ng Israel noong panahon ni Saul ay tinalo at pinigilan ng ganap. Ang mga Moabita, Amonita, Edomita at Arameo ay nagbigay ng buwis sa hari ng Israel. Ang mga hangganan ng kaharian ay lumawak at umabot sa mga hangganang ipinangako kay Abraham mula sa ilog ng Ehipto hanggang sa Euphrates. Namuhay ang bansa sa kapayapaan at seguridad, nagtatamasa ng hindi pa nakitang kasaganaan. Ang mga nasamsam na mga yaman mula sa digmaan at mga buwis mula sa mga bansang nasasakupan ay nagpapuno sa mga kabangyaman ng hari. Ang kalakalan ay umusbong. Hindi lamang si David isang henyo sa militar, kundi isang bihasang administrador. Inorganisa niya ang gobyerno, nagtatag ng isang sistemang hudikatura at pinakamahalaga, pinag-isa ang 12 tribo na madalas ay nag-aaway sa isang pambansang pagkakakilanlan na nakasentro sa pagsamba sa Diyos at katapatan sa kanyang trono. Ang kanyang pinakamalaking espiritual na tagumpay ay ang pagdadala ng Arkang Tipan sa Jerusalem. Ang sagradong gawaing ito na sinamahan ng musika, sayaw at mga sakripisyo ay ginawang Jerusalem na espiritual na puso ng Israel. Ang arka na kumakatawan sa mismong presensya ng Diyos ay nanatili sa pagkatapon sa loob ng mga dekada. Sa pagdadala nito pabalik sa kanyang kabisera, ipinakita ni David na ang kanyang kaharian ay hindi lamang nakabatay sa lakas militar, kundi pati na rin sa kanyang pagtitiwala sa Diyos. Nais ni David na magtayo ng isang magarang templo upang magbigay ng tahanan sa arka, isang permanenteng patutuo ng kaluwalhatian ng Diyos, bagaman inihayag ng Diyos sa pamamagitan ng propetang si Nathan na ang anak ni David, si Solomon, ang magsasagawa ng gawaing iyon. Sa puntong ito ng kasaysayan, si David ay nasa rurok ng kanyang kapangyarihan, gaya ng nakasulat sa Tugang Samuel, Kabanata 8. At si David ay naghari sa buong Israel na nagpapatupad ng katarungan at pagkapantay-pantay sa lahat ng kanyang bayan. Siya ay nakaligtas sa maraming mga labanan, mga balak laban sa kanya at mga pagtataksil. Pinag-isa niya ang isang nahating kaharian at dinala ito sa kapayapaan. Siya ay namuhay sa isang palasyo ng kahoy na sedro, napapalibutan ng kanyang mga mandirigma, pamilya at ang lahat ng mga luho na akma para sa isang hari sa silangan. Nasa kanya ang lahat ng nais ng isang tao. Kapangyarihan, yaman, kasikatan at ang pagpapala ng Diyos. Madaling nakalimutan ni David ang nakaraan. Maaari siyang magtuon sa pagtitiyak ng hinaharap ng kanyang dinastiya. Ang kanyang anak na si Solomon, ang magiging hari, ay kumakatawan sa isang bagong era at ang mundo ni Saul at Jonathan ay tila bahagi ng isang ibang buhay, isang panahon na malayo sa mga laban at paghihirap. Wala si David na anumang obligasyong politikal na alalahanin ang bahay ng kanyang naunang kaharian. Sa katunayan, malamang na pinayuhan siya ng kanyang mga pinuno na huwag gawin ito. Ang anumang inapo ni Saul, gaano man ito kaliit, ay maaring maging isang sentro ng mga diskontento, lalo na sa tribo ni Benjamin, ang tribo ni Saul na may kasamang hinanakit. Ngunit sa eksaktong sandali ng kanyang tagumpay, sa rurok ng kanyang tagumpay, nang si David ay huminto sandali sa gitna ng kapayapaan at kasaganaan na naisip niya ang nakaraan. Hindi dahil sa nostalgia o politikal na pagsasaalang-alang, kundi dahil sa isang dahilan ng personal na integridad at katapatan sa alyansa. Siya ay naupo sa kanyang trono, pinagmamasdan ang kanyang mapayapang kaharian at isang katanungan ang pumasok sa kanyang isipan,
Isang tanong na hindi nagmula sa pangangailangan, kundi sa biyaya. Isang tanong na nagbukas ng kakanyahan ng isang tao na, sa kabila ng kanyang mga pagkakamali, ay hindi nakakalimot sa pinagmulan ng kanyang mga pagpapala ni sa mga ugnayan ng pagmamahal na nagsustento sa kanya sa pinakamadilim na mga araw. Sa katahimikan ng kanyang palasyo, napapalibutan ng mga ebidensya ng kanyang tagumpay, si Haring David sa rurok ng kanyang kapangyarihan ay naalala ang isang sumpa. Inalala niya ang isang kaibigan at nagtanong kung may natira pang sinuman mula sa bahay ni Saul na maaari niyang ipakita ang awa ng Diyos. Ang kakanyahang ipinangako niya kay Jonathan, ilang taon na ang nakalipas. Ang sandaling ito ng pag-alala ay hindi isang akto ng kahinaan, kundi isang pinakamataas na pagpapahayag ng kanyang lakas bilang hari. Isang hari na may sapat na katiyakan sa kanyang trono upang magpakita ng biyaya, na may kababaang loob upang alalahanin ang isang utang ng pagmamahal at tapat na sundin ang isang pangako na nakalimutan na ng buong mundo. Ang paghahanap sa nawalang lahi. Ang tanong ay umalingaw-ngaw sa silid ng trono, isang lugar na sanay sa mga kautusan ng digmaan, mga paghatol at mga pulong ng mga banyagang embahador. Ngunit sa pagkakataong ito, ang tinig ni Haring David ay hindi nagdadala ng tigas ng utos sa militar, kundi ang kabutihan ng isang personal na paghahanap. May natira pa bang sinuman mula sa bahay ni Saul na maaari kong ipakita ang awa para kay Jonathan? Ang mga salita ay nanatili sa hangin, na naguguluhan ng mga korte at mga tagapayo na naroroon. Lumipas na ang mga taon, marahil higit sa isang dekada mula nang maganap ang digmaang sibil laban sa bahay ni Saul. Nagtapos ito sa pagkamatay ni Isbosete. Ang usapin ay itinuturing na tapos na, isang madugong kabanata, ngunit isang kinakailangang bahagi sa kasaysayan ng pagpapalakas ng Israel. Bakit nais ni David na buksan muli ang nakaraan? Bakit maghahanap ng aktibong kaaway? Isang spark na maaaring magpasiko ng mga apoy ng disidensya. Para sa mga kalalakihang tulad ni Joab, ang pragmatikong komander ng hukbo, at madalas na walang kaluwagan, ang ideyang ito ay isang estratehikong kabaliwan. Ang seguridad ng kaharian at ng trono ni David ay nakasalalay sa ganap na pag-aalis ng anumang banta. Ang awa ay isang delikadong luho sa magulo at pabagubagong mundo ng politika sa sinaunang silangan. Ngunit hindi kumikilos si David ayon sa lohika ng mundo. Siya ay pinapalakas ng lohika ng tipan ng Hesed na ipinangako niya kay Jonathan. Ang kanyang tanong ay hindi isang formalidad, ito ay isang utos. Ang simula ng isang opisyal na paghahanap. Ang mga kawani ng korte ay nagsimulang magtanong. Ang mga mensahero ay ipinadala sa mga rehiyon na dating tapat kay Saul, lalo na sa mga teritoryo ng tribo ni Benjamin. Ang paghahanap ay maselan. Hindi nila maaaring basta-basta ipahayag na ang hari ay naghahanap ng isang inapo ni Saul. Ang isang pahayag ay maaaring magdulot ng maling pagkaunawa na magpapalakas sa sinumang nagtatago, na magtatago palalo, natatakot sa isang pag-purge. O mas masahol pa, maaaring magpasimula ng isang pag-aalsa o isang peking hari ang magpakita. Ang mga tanong ay kailangang maging maingat, ipinasok sa mga network ng mga tagapagbalita, ibinubulong sa mga merkado at mga tarangkahan ng lungsod. Alam ba ng sino man ang tungkol sa dating bahay ng hari? May mga malalayong kamag-anak pa ba? May mga katulong na makaalala sa pamilya? Ang unang paghahanap ay malamang na hindi nagbigay ng mga resulta. Lumipas ang mga taon at ang mga nakakaalam ng anumang bagay ay natutunan ng manahimik para sa kanilang sariling kaligtasan. Ang bahay ni Saul ay lubusang nawasak,
7 mga inapo ni Saul, 2 anak at 5 apo, ay ibinigay sa mga Gibeonita upang patayin mga taon na ang nakalipas bilang isang aksyon ng paghihiganti sa isang pamamaslang na isinagawa ni Saul. Ang lahi ay tila nawasak na, ngunit ang pagtitiyaga ni David ay sa wakas nagbunga. May isang tao, marahil isang matandang sundalo mula sa Benjamin o isang mababang opisyal sa korte ni Saul na nakatanda ng isang pangalan, Siba. Si Siba ay hindi isang maharlika, ngunit isa siyang tagapaglingkod, isang mahalagang tao sa bahay ni Haring Saul, tagapangasiwa ng kanyang mga ari-arian. Bilang isang ganitong tao, siya ay may kaalaman. Siya ay isang malapit na kaibigan ng pamilya, pamilyar sa kanilang mga gawain at lihim. Kung may nakakaalam ng kinaroroonan ng isang nawawalang tagapagmana, siya iyon. Si Siba ay tinawag sa harap ng hari. Maaari nating isipin ang kanyang kaba. Isang dating lingkod ng isang napaslang na dinastiya tinawag sa harap ng bagong hari. Ang ganitong uri ng pagtawag ay bihirang magtapos ng maayos. Malamang siya ay pumasok sa silid ng trono na nanginginig, nagpatira pa sa harap ni David. Ang kanyang isipan ay puno ng pag-aalala, nagtatangkang hulaan ang layunin ng hari. Si David marahil ay naramdaman ng kanyang takot, ay diretso sa punto. "Ikaw ba si Siba?" Sumagot ang lingkod, ang kanyang ulo ay nakababa. Ang susunod na tanong mula sa bahay ni David ay ang tanong na tinatanggihan ni Siba at marahil ay inaasahan na rin. Wala bang natira mula sa bahay ni Saul na maaari kong ipakita ang awa para kay Jonathan? Ang puso ni Siba ay tiyak na mabilis na tumibok. Isa itong sandali ng pagpili. Maaari niyang gawing tila hindi alam. Itago ang lihim na kanyang itinagong sa loob ng mga taon at, sa pamamagitan ng pagpapanggap, protektahan ang kanyang sarili mula sa mga posibleng epekto o maaari niyang ipahayag ang katotohanan. Ano ang kanyang makakamtan dito? Isa bang hakbang na magpapakita ng pabor kay David? O magdudulot ba ito ng galit ng hari dahil sa pagtatagong ito ng isang tagapagmana sa trono sa loob ng maraming taon? Sa kanyang mga salita, hindi lamang ang tadhana ni Mefibosete ang nakataya, kundi pati na rin ang kanyang sarili. Ang kanyang sagot ay isang pagtaya, at ang pagtaya sa korte ng isang hari ay palaging isang bagay ng buhay at kamatayan. Ang paghahanap ni David na pinapalakas ng isang alaala ng pagmamahal ay umabot sa kanyang hangganan. Ang tadhana ng nawawalang lahi ni Jonathan ay nakasalalay sa dila ng isang matandang lingkod, isang taong may hawak ng susi sa isang lihim na itinagong sa nakalimutang lupain ni Makir. Ang pangalan na binanggit sa palasyo, ang katahimikan sa silid ng trono ay mahahawakan. Lahat ng mata ay nakatuon kay Siba, ang dating lingkod ni Saul, habang nananatiling nakatira pa sa harap ng Haring David. Ang tanong ng hari ay patuloy na naglalaro sa hangin na may bigat ng kasaysayan, katapatan at kapangyarihan. Wala bang natira mula sa bahay ni Saul na maaari kong ipakita ang awa para kay Jonathan? Dahan-dahang inangat ni Siba ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay nagmamasid sa mukha ng hari. Nakita ba niya ang sinseridad sa mga mata ni David o isang patibong, isang pagsubok ng katapatan? Sa sandaling iyon, si Siba ay gumawa ng isang sinadyang desisyon. Nakita niya ang isang pagkakataon, ang pagpapahayag ng pagkakaroon ng nawawalang tagapagmana ay maaaring maglagay sa kanya bilang isang tapat at kapaki-pakinabang na lingkod sa bagong hari. Maaari siyang makakuha ng pabor at marahil ng higit pa. Sa isang tinig na halos isang bulong, ngunit ang eko nito ay umabot tulad ng kulog sa katahimikan ng silid. Sumagot siya, "Mayroon pang isang anak na pilay ni Jonathan, si Mefibosete, anak ni Saul." Ang paglalarawan ay sadyang maingat at matalim. Hindi lamang niya sinabi, isang anak ni Jonathan. Idinagdag pa niya ang detalye ng kanyang kapansanan, ang kanyang pagkabali ng mga paa.
Ang pagdagdag na ito ay nagsilbing dalawang layunin. Una, pinaliit nito ang banta. Ang isang pilay na lalaki ay hindi itinuturing na isang kwalipikadong kandidato sa trono, isang pinuno na maaaring mag-utos ng isang hukbo. Sa pagpapakilala sa kanya bilang isang hindi makalakad, tinitiyak ni Siba kay David na ang tagapagmana ay hindi isang tunay na pampulitikang banta. Ikalawa, humingi siya ng awa, sumasang-ayon sa pahayag ni David na nais magpakita ng kabutihang loob. Ang reaksyon ni David ay agad, ang kanyang interes ay lumalim. Ang alaala ng kanyang minamahal na kaibigan na si Jonathan ay bumalot sa kanyang isipan. Si Jonathan, ang matapang na mandirigma, ang magiliw na prinsipe, ang kaluluwa na katulad ng sa kanya, sa pag-alam na ang isa sa kanyang mga anak, ang tanging anak, ay nakaligtas, muling nagbigay buhay sa puso ng hari. Nasaan siya? Tanong ni David. Ang kanyang tinig ay puno ng pagkaurhente. Walang pag-aalinlangan, walang bakas ng takot o kalkulasyong politikal sa kanyang tono, tanging ang pagnanasa ng isang lalaking nais tuparin ang isang sagradong pangako. Ang pangalan ni Mephibosheth na unang binanggit sa palasyo mula sa Jerusalem ay hindi tinanggap bilang pangalan ng isang kalaban, kundi bilang pangalan ng isang nawalang yaman na sa wakas ay natagpuan. Si Siba, na nakitang matagumpay ang kanyang taya, ay tinupad ang kanyang pangako. Ibinigay niya ang impormasyon. Narito siya sa bahay ni Makir, anak ni Amiel, sa Lodebar. Ang lugar kung saan siya nakatira, Lodebar, ay nagpapatibay ng kalagayan ng pagkatapon at paghihirap ng prinsipe. Ang pagbubunyag na ito ay tiyak na tumama kay David habang siya ay naghahari sa isang palasyo ng Cedar sa makulay na Jerusalem. Ang anak ng kanyang pinakamamahal na kaibigan ay namumuhay tulad ng isang pulubi sa isang liblib na sulok ng kaharian. Ang hindi pagkakapantay-pantay ng sitwasyon, ang kaibahan ng kanyang sariling kasaganaan at ang paghihirap ng anak ni Jonathan ay nagpalakas pa ng kanyang determinasyon. Agad na nagbigay si David ng utos. Hindi siya nagpadala ng isang simpleng mensahero, ipinadala niya ang kanyang sariling Guardia Royal, isang pangkat ng mga mandirigma na karapat-dapat sa realidad ng kaharian. Ang utos ay malinaw. Si Haring David ay nagpadala ng mga mensahero at dinala siya mula sa bahay ni Makir, anak ni Amiel, mula sa Lodebar. Ang desisyon ay nagawa na. Ang bulong ay naging isang formal na utos. Para sa mga tagapayo ni David, ito ay isang sandali ng malaking tensyon. Ang pagdadala ng huling tagapagmana ni Saul, kasama ang mga inapo ng kanyang mga asawa patungo sa sentro ng kapangyarihan, ay isang napakalaking panganib. Parang pagpapakain sa isang leon, gaano man ito kabigat. Maaaring maging simbolo siya para sa mga hindi nasiyahan, isang buhay na paalala ng dinastiya na inagaw ni David. Ngunit ang mga pribadong iniisip ni David ay ibang-iba. Hindi siya nag-iisip tungkol sa politika ng trono, kundi sa politika ng puso. Iniisip niya ang isang sumpa na ginawa sa ilalim ng isang tamarisk, ang mga luha ng isang paalam, ang pagmamahal ng isang kaibigan na higit pa sa isang kapatid. Para kay David, ang pagdadala kay Mephibosheth sa Jerusalem ay hindi isang aksyon politikal, ito ay isang aksyon ng pagsamba, isang paraan upang ipakita kay Diyos ang parehong diwa na ipinakita ni Diyos sa kanya. Ito ang pinakadulo ng isang paghahanap na nagsimula sa kanyang sariling puso, isang pagnanasa na itugma ang kanyang earthly na paghahari sa mga prinsipyo ng biyaya at katapatan ng kaharian ng langit. Kaya naman, nang ang pangalan ni Mephibosheth ay unang binanggit sa mga pasilyo ng kapangyarihan, nagsimula ang pag-ikot ng mga gulong ng kapalaran na naghahanda ng daan. Isang paglalakbay ang nagsimula, isang maghahatid ng isang prinsipe mula sa kalimutan at ilalapit siya sa isang nakakatakot at nagbabagong kaganapan sa kanyang buhay. Ang pagdating ng Royal Guard sa Lodebar
ay parang lindol sa isang bayan ng mga kubo ng puti. Ang buhay sa sulok na ito ng mundo ay dumadaloy ng mabagal, pinapatakbo ng araw at ng mga panahon, hindi ng mga kautusan ng Jerusalem. Ang pagdating ng isang pangkat ng mga elite na sundalo, ang kanilang mga armor ay kumikislap sa ilalim ng araw ng Galilea. Ang kanilang mga bandila ay may simbolo ng Haring David na umaalog sa hangin at ang alikabok na itinaas ng mga kabayo ay tiyak na nagdulot ng matinding takot. Ang mga tao ay nagtago sa kanilang mga bahay. Tumigil ang mga bata sa paglalaro sa mga alikabok na kalsada at isang mabigat na katahimikan ang naghari. Ang takot ay naghari sa lugar. Hindi tumigil ang mga sundalo upang makipag-usap sa sinuman. Gumalaw sila ng may kahusayan, mga lalaking may isang layunin at hindi matitinag na determinasyon. Dumiretso sila sa pinakakahanga-hangang bahay sa maliit na bayan, ang bahay ni Makir, anak ni Amiel. Para kay Makir, ang tunog ng mga kabayo na huminto sa harap ng kanyang pinto ay ang tunog na matagal na niyang kinatatakutan. Tumibok ang kanyang puso ng mabilis. Lumubog siya. Matapos niyang mapanatili si Mephibosheth sa kaligtasan sa loob ng lahat ng mga taon, pinoprotektahan ang lihim ng kanyang tunay na pagkakakilanlan. Ngunit ngayon, naabot na ng nakaraan ang kanilang mga buhay. Wala nang takas. Nang kumatok ang kapitan ng gwardya sa pinto ng malakas, ang tunog nito ay umabot sa buong bahay tulad ng isang martilyo. Dito, ang takot ay pumasok kay Mephibosheth. Nang makita ang mga bandila ng Haring David, ang konklusyon ay agarang at kakilakilabot. Nalaman niyang nahulog na sila. Ang bagong hari ay nagpasya na tapusin ang mga natitirang labi ng bahay ni Saul. Ito ang araw ng kanyang pagkamatay. Yumakap siya sa kanyang asawa, tumingin sa kanilang batang anak na si Mikaya, pinangungunahan ng matinding desperasyon. Ang kanyang buhay na puno ng takot at lihim ay umabot na sa katapusan. Si Makir, nanginginig ngunit may dignidad sa kanyang natirang muka, ay binuksan ang pinto. Ang kapitan, isang veteranong mandirigma, ay hindi nagaksaya ng oras sa mga formalidad. Narito si Mephibosheth, anak ni Jonathan, sabi niya. Ang tanong ay hindi isang pakiusap, kundi isang utos. Ang pagtanggi ay magiging walang kabuluhan. Tumango lamang si Makir. Ang kanyang mukha ay maputla. Pumasok ang mga sundalo sa bahay. Ang kanilang mga armor at armas ay tila hindi akma sa simpleng loob ng bahay. Ang kanilang mga mata ay tumuon kay Mephibosheth, ang lalaking may pilay. Makikita ang takot sa kanyang mukha. Walang karahasan, walang sigawan, walang brutalidad sa pagkulong. Lumapit ang kapitan kay Mephibosheth at binigyan siya ng utos ng may malamig at formal na tono. Ang Haring David ay tinawag ka sa kanyang harapan sa Jerusalem. Para kay Mephibosheth, ang mga salitang iyon ay isang hatol ng kamatayan na nakasuot ng isang magalang na tawag mula sa hari. Ang tawag ng hari, ang pumatay sa kanyang pamilya, ay tanging ibig sabihin dadalhin siya sa Jerusalem upang mapatay sa publiko bilang isang halimbawa sa sinuman na magtataglay ng katapatan sa bahay ni Saul. Ang kanyang pamamaalam mula sa kasaysayan ng kanyang pamilya ay naging malungkot. Wala nang salita na maaaring magpahayag ng takot at kalungkutan. Sinabi niya ito sa kanyang asawa at anak. Alam niyang malamang hindi na niya sila muling makikita. Habang tinutulungan siya ng mga sundalo na pumasok sa sasakyan, naramdaman niya ang mga titig ng mga kapitbahay, isang halo ng awa at takot. Siya ang dahilan ng lahat ng ito. Ang dahilan kung bakit dumating ang matinding gwardiya ng hari sa kanilang tahimik na nayon. Ang paglalakbay patungong Jerusalem ay naging isang torture. Bawat kilometro na papalapit siya sa kabisera ay isang kilometro na papalapit sa kanyang tinatayang wakas. Tumawid siya sa ilog Jordan, iniwan ang tanging buhay na kanyang nakilala. Ang tanawin ay nagbago mula sa mga disyertong lupa ng Lodebar
patungo sa mga burol ng masaganang Judea. Ngunit hindi nakita ni Mephibosheth ang kagandahan. Ang nakita niya lamang ay ang daan patungo sa kanyang sariling pagkamatay. Habang naglalakbay siya, ang kanyang isipan ay isang magulong tanawin ng mga saloobin. Naalala niya ang mga kwento tungkol sa kanyang ama, si Jonathan, at sa kanyang pagkakaibigan kay David. Ang pagkakaibigan ba ito ay may kahulugan o isa lamang itong alamat mula sa isang malalayong nakaraan, hindi na mahalaga sa malupit na mundo ng politika? Hindi. Ang lohika ay nagsasabi ng kabaligtaran. Si David ay isang hari, at ang mga hari ay hindi tumatanggap ng mga panganib. Siya ay isang banta, kahit gaano man kaliit at kahina, ang kanyang pagkakaroon ay isang paalala ng isang lahi na inagaw. Dumating sila sa Jerusalem, isang lungsod na abala at magarbo, higit pa sa nakita ni Mephibosheth. Ang kadakilaan ng mga pader nito, ang mga tao sa mga kalye, ang kaharian ng palasyo sa tuktok ng burol. Lahat ng ito ay nagpalala ng kanyang sariling pakiramdam ng pagiging hindi mahalaga at takot. Dinala siya sa mga pintuan ng palasyo, sa mga pasilyo ng matigas na batong sahig at mga patio na puno ng mga opisyal at mga sundalo. Ang mga luho at kapangyarihan na nakapalibot sa kanya ay isang mundong hindi akma sa kanyang karanasan sa Lodebar. Sa wakas, dinala siya sa mga malalaking pintuan ng silid ng trono. Dumating na ang sandali. Habang ang kanyang puso ay nasa kanyang lalamunan at ang kanyang mga binti ay nanginginig, hindi lamang dahil sa kanyang kapansanan, kundi dahil sa matinding takot, inintindi niyang maghintay habang binubuksan ang mga pintuan upang ipasok siya sa harapan ng lalaking may kapangyarihan sa kanyang buhay at kamatayan. Natagpuan ng mensahero ng hari si Mephibosete sa kanyang taguan. Ngayon, makikita na ng nagtatagong tao ang hari. Isang pagtatagpo ng biyaya at takot. Ang mabigat na pintuan ng silid trono ay bumukas, na nagpapakita ng isang tagpo ng kapangyarihan at nakamamanghang karangalan. Malawak ang silid, pinalamutian ng mga tapiserya na pula at ginto, at ang hangin ay pinapuno ng amoy ng langis ng sedro at mga pampalasa. Sa kabilang dulo, sa isang mataas na plataporma, naghihintay si David. Sa tuktok ng lungsod, nakaupo si Haring David sa kanyang trono, napapalibutan ng kanyang pinakamalalapit na tagapayo at mga elitis na guwardya, ang mga matapang. Ang ilaw mula sa mataas na mga bintana ay tumama sa koronang kay David at sa kumikislap ng mga armas na pinakinis na lumilikha ng isang aura ng autoridad na halos banal. Para kay Mephibosete na bagong umaalis mula sa dilim at simplisidad ng bar, ang tanawin ay nakamamangha at nakakatakot. Siya'y itinulak at dahan-dahang lumakad. Ang bawat hakbang ay isang agoniya. Ang kanyang halatang pilay, ang makinis na sahig ng marmol, ay tila may daan-daang mga mata na nagmamasid sa kanya. Sinusuri ang bawat hakbang, tinatasa siya ng magulo. Ang kahihiyan ng kanyang kapansanan, isang pakiramdam na sumasaklaw sa kanya sa buong buhay, ay tumindi. Sa sitwasyong ito, ang kalagayan ay naging mas mahirap. Naramdaman niyang siya ay nakalantad, mahina. Parang isang aso na gumagapang patungo sa kamatayan sa harap ng isang leon, sa wakas ay dumating siya sa mga paanan ng trono. Naglakas loob siyang tumingin pataas. Bumagsak siya sa sahig, ganap na nakaluhod, puno ng takot at lungkot. Ang kanyang noo ay tumama sa malamig na bato. Ito ang postura ng isang lalaking humihingi ng buhay, na nakikita ang sarili na lubos na nasa kamay ng monarka. Sa sandaling iyon, hindi siya isang prinsipe, hindi rin isang tao. Siya ay ang personifikasyon ng takot. Inaasahan niyang marinig ang hampas ng espada, ang utos ng pagbitay. Sa halip, narinig niya ang isang tinig, malalim at malakas, ngunit hindi naglalaman ng galit na inaasahan. Mephibosete, ang tunog ng kanyang sariling pangalan.
Ang pangalan binigkas ng hari ay nagpapagimbal sa kanya. Ito ang unang pagkakataon na narinig niya ang kanyang pangalan. Tinawag siya sa kanyang tunay na pangalan, ang pangalan ng isang prinsipe. Habang ang mukha ay nakadikit pa rin sa lupa, tumugon siya sa tanging salitang naisip, ang mga salita ng isang alipin sa kanyang Panginoon. Narito ang iyong lingkod. Ang kanyang tinig ay isang mahinang bulong, halos hindi maririnig. Inaalok niya ang kanyang buhay, tinatanggap ang kanyang tadhana, walang pakiusap, walang depensa, tanging ganap na pagsuko. Ang takot ay kumain ng lahat ng ibang emosyon. Nakikita niya ang kanyang sarili tulad ng nakikita siya ni David, ang huling bakas ng isang kaaway na angkan inapo ng lalaking paulit-ulit na nagtangkang pumatay kay David. Sa kanyang isipan, ang kanyang lolo na si Saul ay isang huwad at rebelding tao laban sa Diyos. At siya tulad ng kanyang apo ay nagbabahagi ng kahihiyan. Ang kanyang buhay sa bar, isang pag-iral ng pagdurusa at kalimutan, ay tila ang nararapat na parusa para sa mga kasalanan ng kanyang pamilya. At ngayon, ang huling paghatol ay malapit na. Si David, mula sa kanyang trono, ay nagmamasid sa lalaking nakaluhod sa kanyang harapan. Hindi niya siya tinitingnan bilang isang politikal na kalaban, kundi bilang anak ni Jonathan. Nakikita niya ang mga katangian ng kanyang pinakamahal na kaibigan sa nanginginig na mukha ng lalaki. Nakikita niya ang pamana ng isang pangako, ang personifikasyon ng isang sagradong kasunduan. Ang puso ni David, ang puso ng isang pastol na kilala ang kahinahunan at kaibahan ng isang mandirigma na kilala ang katapatan, ay labis na nahulog. Ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawang tao ay hindi pwedeng maging mas malaki. Isa ay nasa tuktok ng kapangyarihan, karangalan at lakas. Ang isa ay nasa kailaliman ng takot, kahihiyan at pisikal na kahinaan. Isa ay ang nagbigay ng biyaya, ang isa ay isang desperadong tatanggap na hindi man lang naglakas loob magtanong. Ito ang pagtagpo ng pinakadakilang tagumpay at pinakamatinding kabiguan ng realeza at pagkawasak. Sa ilalim ng tensyon sa pagitan ng trono at lupa, sa pagitan ng hari at ng nagtatagong tao, ang biyaya ay malapit ng ibigay. Ang takot ay nagdala kay Mefibosete na magpatira pa at maghintay ng kamatayan, ngunit ang biyaya ay malapit ng dumating. Ang sasabihin ng hari ngayon ay hindi lamang magtatakda ng hinaharap ni Mefibosete, kundi pati na rin ang legasiya ng hari ni David, na nagpapakita na ang kanyang kadakilaan ay hindi lamang nagmumula sa kanyang kapangyarihan na magtagumpay, kundi sa kanyang kakayahang mag-ayos. Huwag matakot, ang pagbabalik loob ng prinsipe. Ang tinig ni David ay muling umabot sa buong silid, ngunit ngayon ay may kabaitan at kahinahunan na pumapawi sa tensyon. Ang unang mga salita na kanyang binigkas sa natatakot na tao sa lupa ay hindi mga akusasyon o sentensya, kundi isang utos ng kaaliwan. Para kay Mefibosete, ang dalawang salitang iyon ay kasing kahulugan ng isang bukal sa disyerto. Ang takot ay naging kanyang kaagapay sa buong buhay. Takot na madiskubre, takot sa hari, takot sa kamatayan. Ang utos na huwag matakot na napakaibang sa kanyang karanasan ay tila isang panaginip. Dahan-dahan, nag-aatubili, itinaas ni Mefibosete ang kanyang ulo at nakita ang mga mata ng hari sa unang pagkakataon. Hindi niya nakita ang galit ng isang tagapagpapatay, kundi isang ekspresyon ng habag, halos pagmamahal. Nagpatuloy si David at ang bawat salitang kanyang binigkas ay parang balsamo sa mga sugat ni Mefibosete na tumagal ng buong buhay, sapagkat tapat kitang ipapakita ang habag dahil sa pag-ibig kay Jonathan, iyong ama. Ang pagbanggit sa kanyang ama, si Jonathan, at ang salitang habag ay nagbago ng lahat. Hindi kumilos si David bilang isang hari ng tagumpay, kundi bilang isang tapat na kaibigan na tumutupad sa isang tipan.
Ang batayan ng pagkilos ni David ay hindi dahil sa politika o kabanalan, kundi dahil sa isang hindi matitinag na pagmamahal sa isang namatay na kaibigan. Hindi tumigil ang hari dito. Ang biyayang ipagkakaloob niya ay radikal at labis. Nagpatuloy siya, "Ibabalik ko sa iyo ang lahat ng mga lupa ng iyong ama, si Saul." Sa pahayag na ito, ibinalik ni David ang yaman ni Mefibosete, ang malalawak na ari-arian na dating pag-aari ni Haring Saul. Ang mga lupa at ari-arian na kinumpiska ng korona pagkatapos ng pagbagsak ng dinastiya ay ibinalik sa lehitimong tagapagmana. Sa isang saglit, si Mefibosete ay naging isang may-ari ng mga lupa, isang tao na dating umaasa sa awa ng iba. Ngunit may higit pang biyaya na nakalaan para sa kanya. Ang material na pagbabalik ay isang simula lamang para sa pagbabalik ng relasyon. Ang susunod na pahayag ng hari ang tunay na nagbigay ng pagtatapos sa pagbabago ng kapalaran ni Mefibosete. "At palagi kang kakain sa aking mesa bilang isa sa mga anak ng hari." Ito ang sukdulang biyaya, hindi lang ito pagpapatawad, ni hindi lang pagbabalik ng mga ari-arian. Ito ay biyaya, isang imbitasyon sa pakikisalamuha, sa pagiging malapit, sa pamilya. Ang pagkain sa mesa ng hari ay ang pinakamataas na karangalan na maaaring matamo ng sinuman. Ibig sabihin nito ay proteksyon, pagkakaloob at isang mataas na kalagayan. Lagi si David na ipapakita si Mefibosete sa mesa ng hari, ngunit palaging itatangi siya mula sa kanyang pagkakatapon at kadiliman. Inilalagay siya sa sentro ng buhay ng palasyo. At ang pahayag na bilang isa sa mga anak ng hari ay mas makabuluhan. Hindi siya tinanggap ni David bilang isang ampon, kundi binigyan siya ng karapatang ampunin, ang status, ang karangalan, at ang pagmamahal ng isang prinsipe sa kanyang sariling bahay. Ang bisita ng mga bar, ang takot na tumakas, ay itinaas ngayon sa posisyon ng anak ng hari. Si Mefibosete ay tuluyang naguluhan. Ang laki ng biyayang ito ay hindi maipaliwanag. Walang katuturan ayon sa mga tuntunin ng mundo. Muling yumuko siya at ang mga susunod na salita ay nagpakita ng malalim na imahe ng kahinaan na dala-dala niya. "Sinong alipin mo para tingnan mo ako, isang patay na aso?" Itinuturing niyang walang silbi, marumi at karimari-marim. Ang patay na aso ay ang pinakamababang pahayag ng sariling pagkamuhi. Hindi niya maintindihan kung bakit ang dakilang hari ay magpapansin sa kanya, lalo na't pagpapalain pa siya, isang hindi karapat-dapat. Ang kanyang sagot ay hindi peke na pagpapakumbaba. Ito ay isang tapat na pagpapahayag mula sa isang puso na tinukoy ang sarili sa kung ano siya, pagkawala, kahihiyan at takot. Ngunit ang biyaya ni David ay hindi nakasalalay dito. Hindi ito nakasalalay kung karapat-dapat si Mefibosete o hindi. Nakabase ito sa kabutihan ni David at sa kanyang tipan kay Jonathan. Ang pagbabalik loob ng prinsipe ay hindi isang bagay na nakuha ni Mefibosete. Ito ay isang purong at hindi karapat-dapat na kaloob. Si David, hindi tinatabla ng sariling pagsusuri ni Mefibosete, ay nagpatuloy sa mga praktikal na mga hakbang. Tinawag niya si Siba at binigyan siya ng mga malinaw na tagubilin. Si Siba, kasama ang kanyang 15 anak at 20 mga lingkod, ay magiging mga tagapangasiwa ng mga lupaing ibinalik kay Mefibosete. Magtatrabaho sila sa mga lupa at magdadala ng ani upang pakainin ang pamilya ni Mefibosete. Ngunit tungkol kay Mefibosete, ang kanyang lugar ay nakalaan na. Hindi siya nasa kanyang mga ari-arian, kundi sa palasyo. At si Mefibosete, ang kanyang Panginoon, ay palaging kakain sa aking mesa. Ang kautusan ay pinal. Ang prinsipe na pilay mula sa bar ay naibalik. Natapos na ang kanyang pag-iisa. Ang kanyang takot ay pinalitan ng isang biyaya na hindi kayang isiping mangyari. Ang pangako kay Jonathan ay natupad sa isang paraan na higit na dakila kaysa sa maaaring pangarapin ng sinuman.
Ang mesa ng hari ang paglipat ni Mephibosete mula sa bahay ni Makir sa Bar patungo sa palasyo ng hari sa Jerusalem ay hindi isang simpleng pagbabago ng lokasyon. Isa itong muling pagsilang. Iniwan niya ang alikabok at kakulangan ng lupang walang pastulan at pumasok sa isang mundong puno ng kasaganaan, karangalan at higit sa lahat pagkakaisa. Ang kautusan ni David na si Mephibosete ay laging kakain sa kanyang mesa ay hindi isang pagkakataon lamang na imbitasyon sa isang estado ng pagdiriwang, kundi isang pangunahing pagbabago sa araw-araw na estilo ng buhay at status panlipunan ni Mephibosete. Araw-araw, kapag nagtipo ng royal family para kumain, may isang lugar na nakalaan para sa kanya. Siya ay uupo sa tabi ng mga anak ni David, mga prinsipe tulad ni Amnon, Absalom at Solomon. Ang huli, isang inapo mula sa nagkakalabang angkan ni Saul. Ngayon, siya ay nagsasaluhan ng tinapay kasama ang bagong dinastiya. Ang gawaing ito ay may malalim na simbolikong kahulugan at praktikal na epekto. Simboliko, ang mesa ng hari ay ang sentro ng kapangyarihan at prestihyo ng kaharian. Ang imbitasyon dito ay isang pampublikong tanda ng pagtanggap at proteksyon ng hari. Para sa sinuman sa korte na maaaring makita si Mephibosete bilang isang banta o isang bagay, ang kanyang patuloy na pagpresensya sa mesa ni David ay isang hindi maipaliwanag na pahayag ng pag-aalay. Ang lalaking ito ay nasa aking personal na pangangalaga. Ang paghipo sa kanya ay tulad ng paghipo sa akin. Isa itong kalasag ng biyaya na nagpoprotekta sa kanya mula sa mga intriga ng politika at mga sama ng loob. Sa praktikal, ito ay nangangahulugang hindi na kailangang mag-alala ni Mephibosete tungkol sa kanyang araw-araw na pagkain. Ang kalagayan sa bar na nakadepende sa kabutihang loob ni Makir ay nagbago. Ngayon, siya ay kumakain mula sa kasaganaan ng royal kitchen. Ngunit higit pa sa pagkain ay ang pagkakaisa. Sa mesa, naririnig niya ang mga pag-uusap ng hari, ang mga desisyon niya, ang mga alalahanin niya. Siya ay naging bahagi ng isang malapit na bilog. Isang saksi sa araw-araw na buhay ng lalaking dating tinakot niyang bilang kanyang tagapagpapatay. Maari nating isalarawan ng eksena. Si Mephibosete na may maluwag na paglakad pumasok sa royal dining hall. Ang iba pang mga prinsipe, mga bata at malalakas, marahil ay tinitingnan siya na may halo ng pag-usisa at awa. Ngunit ang utos ng hari ay batas. Binigyan siya ng espasyo habang kumakain. Marahil ay tinanong siya ni David tungkol sa kanyang buhay at ikinuwento niya ang mga kwento tungkol sa kanyang ama, si Jonathan. Pinupuno ang mga kakulangan sa kaalaman ni David sa nakaraan na halos hindi na matandaan ni Mephibosete. Para kay Mephibosete, bawat pagkain ay dapat isang leksyon ng pagpapakumbaba at paghanga. Ang kanyang pilay, ang kanyang mga paa ay nakatago sa ilalim ng royal table. Ang mesa na natatakpan ng mga magagandang mantel at puno ng pagkain ay nagtago ng kanyang pagkukulang, ang kanyang kahihiyan. Isa itong makapangyarihang simbolo ng kanyang presensya sa harap ng hari. Sa pagkakaisa ng biyaya, ang kanyang mga sugat at kahinaan ay hindi ang naging sentro ng pansin. Nandiyan siya hindi dahil sa kanyang kakayahang maglakad ng tuwid, kundi dahil sa pangako ng hari. Tinatanggap siya hindi dahil sa sariling lakas, kundi dahil sa relasyon ng kanyang ama sa hari. Ang karanasang ito araw-araw ay unti-unting nagbago ng kanyang imahe sa sarili. Ang patay na aso ay nagsimulang makita ang sarili tulad ng pagtingin ng hari sa kanya, bilang isang anak na may dangal. Ang takot na nagtakda ng kanyang buhay ay dahan-dahang pinalitan ng kaligtasan ng pagmamahal at walang kondisyong pagtanggap. Natutunan niyang mabuhay hindi sa anino ng bundok ng Gilboa, kundi sa liwanag ng mukha ng hari. Naging isang buhay na patutuo siya ng kaluwalhatian ni David. Tuwing papasok siya sa dining room,
Ito ay isang sermon ng biyaya. Ang kanyang presensya sa mesa ay isang paalala sa buong korte at kay David mismo ng kapangyarihan ng isang tipan at ng kagandahan ng awa na nagpapatagumpay sa paghatol. Para sa isang lalaking nabuhay sa isang lupa na walang mga salita, ngayon siya ay nabubuhay sa isang lugar ng patuloy na pag-uusap, ng relasyon, ng pag-aari. Ang mesa ng hari ay naging kanyang santuwaryo, isang lugar kung saan ang pagbabalik loob ay hindi lamang isang legal na kautusan, kundi isang buhay na realidad. Pagkain pagkatapos ng pagkain, araw-araw, siya ay tumigil maging ang prinsipe na pilay mula sa isang naglalaho na dinastiya at naging simpleng Mephiboset, ang isa na kumakain sa mesa ng hari. Ang pagtataksil ni Ziba. Lumipas ang mga taon at patuloy na namuhay si Mephiboset sa Jerusalem. Tinatamasa ang pabor ng hari, pinalalaki ang kanyang anak na si Mikeyas ng ligtas sa palasyo. Ang biyaya ni David ay naging normal na bahagi ng kanyang buhay. Gayunpaman, ang kapayapaan ng kaharian at ni Mephibosete ay malapit ng mabangga sa isa sa mga pinakamadilim na krisis sa paghahari ni David, ang rebelyon ng kanyang sariling anak na si Absalom. Si Absalom, na puno ng karisma at ambisyon, ay maingat na nagplano laban sa kanyang ama, tinangkilik ang mga puso ng bayan ng Israel at ipinahayag ang kanyang sarili bilang hari sa Hebron. Ang pag-aalsa ay naging isang digmaang sibil at si David, naguluhan at walang suporta mula sa mga tao sa Jerusalem, ay pinilit na tumakas mula sa kanyang sariling kabisera upang iligtas ang kanyang buhay. Ito ay isang magulo at nakahiya na paglikas. Ang hari, kasunod ang kanyang pamilya at isang pangkat ng mga tapat na tagasunod, ay iniwan ang palasyo at ang syudad. Tinatahak ang lambak ng Cedron at papunta sa disyerto. Si David ay nasa pinakailalim, tulad ng mga panahong tumakas siya kay Saul. Siya ay desperado, itinakwil ng sariling anak at ang kanyang hinaharap ay hindi tiyak. Habang si David at ang kanyang maliit na grupo ay umaakyat sa burol ng bundok ng mga olivo, umiiyak at nakapamaywang bilang tanda ng pagluluksa, isang tao mula sa nakaraan ni Mephibosete ang lumitaw sa kanilang daraanan. Si Ziba, ang dating lingkod ni Saul, na ipinagkatiwala ni David ang pangangasiwa ng mga lupa ni Mephibosete. Hindi siya dumating ng walang dala. Nagdala siya ng isang karabana ng mga kinakailangang supply, 2 asno na may kargang 200 tinapay, 100 kumpul ng ubas, mga pasa ng ubas, 100 prutas ng tag-init at isang lalagyan ng alak. Sa isang panahon kung kailan ang hari ay isang tumakas na desperado, ang kilos na ito ay tila isang hindi kapanipaniwalang tapat na aksyon. Tinutulungan ni David si Ziba. Para saan ito? Ang sagot ni Ziba ay isang halo ng katotohanan at malupit, kalkuladong kasinungalingan. Ipinaliwanag niya na ang mga asno ay para magamit ng pamilya ng hari sa kanilang mga biyahe, ang tinapay at mga prutas ay para sa mga kabataan upang makakain, at ang alak ay para sa mga manghihina sa disyerto. Hanggang dito, wala namang mali. Ngunit pagkatapos ay nagtanong si David ng mahalagang tanong, "At nasaan ang anak ng iyong Panginoon?" Tumutukoy si David kay Mephiboset. Inaasahan niyang makikita siya, marahil ay darating upang makipagtagpo sa kanyang hari sa pagkatapon o kahit na nagpapadala ng kanyang suporta. Ang sagot ni Ziba ay isang obra ng paninira na nilikha upang pagsamantalahan ang kahinaan at kalungkutan ng hari. Narito, siya ay nananatili sa Jerusalem, sabi ni Ziba, dahil sinabi niya, "Ngayon ay ibabalik sa akin ng bahay ni Israel ang kaharian ng aking ama." Ang akusasyong ito ay nakakasira. Ipinakita ni Ziba si Mephiboset bilang isang traidor na oportunista, na nagsasabing tinitingnan niya ang paghihimagsik ni Absalom bilang pagkakataon niyang mabawi ang trono ng kanyang lolo na si Saul. Ayon kay Ziba, hinihintay ni Mephibosete ang digmaang sibil sa pagitan ni David at Absalom upang lumitaw bilang muling itinalagang hari ng matandang dinastiya.
Ang kasinungalingang ito ay partikular na mapanganib dahil pinapalakas nito ang isa sa mga pinakamasamang takot ni David. Sa kaibuturan, ang pag-aalala tungkol sa pagbabalik ng bahay ni Saul ay palaging isang posibleng politika. Sa kanyang kalagayan at pakiramdam na ipinagkanulo ng sariling anak, ang isipan ni David ay tadtad ng panghihina, kaya naging madaling magduda. Wala siyang paraan upang tiyakin ang kwento. Tumakas siya upang iligtas ang sarili. Si Ziba, ang tinuturing na tapat na tagapaglingkod, ay nagbigay ng isang kwento na parang totoo, bagaman ito'y ganap na kasinungalingan. Sa isang madaliang hatol at pakiramdam ng sakit, naniwala si David sa kasinungalingan. Ang kanyang reaksyon ay agad at matindi. Lumapit siya kay Ziba at sinabi, "Narito, lahat ng pag-aari ni Mefibosete ay iyo." Sa isang pangungusap, inalis ni David ang lahat ng ari-arian ni Mefibosete at iniabot ito sa lalaking nag-akusa sa kanya. Nakuha ni Ziba ang tusong tagapaglingkod. Ang layunin niya, ginamit niya ang krisis ng hari upang magpayaman. Kinuha ang mana ng lalaking dapat niyang pagsilbihan. Ang kanyang sagot kay David ay isang nakakasulasok na huwad na pagpapakumbaba. "Hari at Panginoon, naway makatagpo ako ng biyaya sa iyong mga mata." Ipinakita niya ang kanyang mga baraha at nanalo. Ang tunay na Mefibosete sa Jerusalem. Ngunit sa Jerusalem, ang tunay na Mephiboset ay hindi nagbabalak na kunin ang trono. Siya ay nagluluksa para sa kanyang hari na pinaratang, ngunit wala siyang paraan upang makarating kay David. Pinaniwala siya ni Ziba na kumukontrol sa mga paraan ng transportasyon, mga asno at mga yaman, marahil na nagsasabing maghahanda siya ng isang asno para sa kanya. At pagkatapos ay umalis siya kasama ang mga suplay upang hanapin si David. Iniwan si Mefibosete na nag-iisa dahil sa pagkakaroon ng pilay na mga paa, hindi kayang maglakbay ni Mefibosete mag-isa. Nakatali siya sa syudad, ang kanyang puso'y nakatali rito. Ang hari ay isang nagtatago, ngunit ang kanyang pangalan ay nadungisan ng pagtataksil ng kanyang sariling lingkod. Ang biyayang natamo niya, ang sala ng trono, ay parang naging isang magaspang na daan, lahat dahil sa salita ng isang sinungaling. Ang katotohanan na nahayag sa kalungkutan ay nagdala ng digmaang sibil na mabilis ngunit brutal. Ang mga puwersa ni David sa ilalim ng pamumuno ni Joab ay nakipaglaban sa hukbo ni Absalom sa kagubatan ng Ephraim. Ang paghihimagsik ay winasak at si Absalom sa kabila ng mga nais ni David ay namatay. Naiwan si David sugat ang puso at nang matiyak ang kaharian, naglakbay siya upang bumalik sa Jerusalem. Ang kanyang pagbabalik, bagaman, ay hindi lang isang proseso ng tagumpay, isang proseso ng pagkakasundo at paghatol, pagpapatawad sa mga sumalungat sa kanya at pagharap sa mga desisyon sa panahon ng krisis. Habang papalapit si David sa Jerusalem, isang pamilyar na tao ang lumapit upang salubungin siya. Si Mephiboset, ngunit ang kanyang itsura ay nakakagulat at puno ng kahulugan, higit pa kaysa sa anumang salita. Ang mga sulat ay nagbigay ng isang matinding detalye. Hindi siya nagligo, hindi ginupit ang kanyang balbas, hindi naghugas ng damit mula nang umalis ang hari hanggang sa bumalik siya ng matiwasay. Hindi ito isang tanda ng pagpapabaya, kundi isang pagpapakita ng malalim na lungkot. Sa kultura ng panahoy, ang pagpapabaya sa sarili ay itinuturing na tanda ng pagluluksa. Hindi dumalo si Mefibosete sa mga pagdiriwang para kay bagong hari Absalom. Hindi niya inabuso ang sitwasyon. Sa halip, nagluksa siya sa pagkamatay ng kanyang tunay na hari, si David, na parang siya ay patay. Ang kanyang magulo at malungkot na itsura ay isang tahimik na ngunit makapangyarihang patutuo ng kanyang hindi matitinag na katapatan. Pagpasok ni Mephiboset sa harap ni Haring David, marahil may isang matinding tanong na dahil sa kasinungalingan ni Ziba, tinanong siya ni David ng diretsyo, "Bakit hindi ka sumama sa akin, Mephibosete?" Ito ang tanong na nagbigay sa isipan ni David.
Ang tanong na nagtulak sa kanya sa isang padalos-dalos na desisyon sa daan. Nagkaroon ng pagkakataon si Mefibosete na ipaliwanag ang kanyang bersyon ng kwento, na ipakita ang katotohanan na itinago ng mga kasinungalingan. Ang sagot niya ay magalang ngunit diretsyo. "Hari aking Panginoon, ako'y pinagtaksila ng aking lingkod," sabi niya, "dahil sinabi ng iyong lingkod, tawagin ko ang isang asno at sasakay ako." Pupunta siya sa hari dahil ang kanyang lingkod ay pilay, ipinapakita ang pagtataksil ni Ziba. Si Mefibosete, dahil sa kanyang kapansanan, ay nakadepende sa iba para maglakbay. May lahat siyang intensyon na sumama kay David, ngunit tinaksil siya ni Ziba, ang kanyang sariling lingkod. Na hindi lamang siya iniwan, kundi pinuntahan pa siya ni Ziba at ipinagkalat ang kasinungalingan sa hari tungkol sa kanya. Ang kwento ay may malinaw na tono ng katotohanan. Ipinaliwanag nito kung bakit si Mefibosete ay nanatili sa Jerusalem at kung bakit si Ziba ay dumating na may mga supply. Ang itsura ni Mefibosete ay tumugma sa kanyang mga salita. Ang isang tao na nag-conspire upang kunin ang trono ay hindi maglalagay ng sarili sa isang hayagang estado ng pagluluksa para sa hari na sinadyang nais niyang palitan. Ang katapatan ni Mefibosete ay nakasulat sa kanyang hindi ginupitang balbas at hindi nahugasan na damit. Nakita ni David ang kanyang sarili sa isang mahirap na sitwasyon. Napagtanto niyang gumawa siya ng pagkakamali na siya ay pinagtaksilan ni Ziba. Sa isang sandali ng kahinaan, gumawa siya ng royal decree na ibigay ang lahat ng mga lupa ni Mefibosete kay Ziba, at ang mga utos ng isang hari ay hindi basta-basta mababago. Kailangan niyang aminin ang kanyang pagkakamali sa publiko na maaaring ituring na isang kahinaan. Ang susunod na desisyon ay naging paksa ng maraming debate, ngunit ipinapakita nito ang komplikadong sitwasyon ng pamumuno at ang hirap ng pagbabago ng isang pagkakamaling ginawa. Ang katotohanan ay lumitaw, hindi sa pamamagitan ng isang formal na investigasyon, kundi sa pamamagitan ng pagdating at testimonyo ng isang tao, isang lalaking ang pagdurusa, ang patunay ng kanyang pagiging inosente. Hindi nagbigay si Mefibosete ng mga paghingi ng tawad, kundi ng mga nakikitang ebidensya ng kanyang katapatan, isang katapatan na itinaguyod niya sa lihim habang ang kanyang pangalan ay nadungisan sa publiko. Ang kanyang sandali ng pagbabalik loob ay dumating. Ang katarungan at tapat na katapatan. Pagkarinig kay Mefibosete at nakita, sa harap ng hindi matitinag na patunay ng kanyang sakit, naintindihan ni David na siya ay biktima ng kasinungalingan at gumawa ng isang hindi tamang desisyon. Gayunpaman, ang kanyang solusyon ay pragmatiko at para sa marami hindi kasiya-siya. Sa halip na ganap na ibalik ang kanyang naunang desisyon at parusahan si Ziba para sa kanyang pandaraya, naghanap si David ng isang kompromiso. Sinabi kay Mefibosete, "Bakit mo pinag-uusapan ang iyong mga sariling bagay? Ako na ang nagtakda na hatiin ninyo ni Ziba ang mga lupa." Sa unang tingin, ito ay tila isang kasunduan. Ibinalik ni David ang kalahati ng mana ni Mefibosete, ngunit pinayagan ang sinungaling at traidor na hawakan ang kalahating bahagi. Bakit niya ito ginawa? Marahil ito ay isang desisyon na politikal. Si Ziba, bagaman siya ay isang kontrabidang sa kwento ito, ay nagpakita ng tapat na paglingkod sa hari sa kanyang pinakakinakailangang sandali, dala ang mga supply. Ang pagpaparusa sa kanya ay maaaring magpahiwatig ng pagpapahinto ng mga susunod na pagbabalik loob sa mga krisis. O marahil si David ay pagod na sa argumento, isang hari na pagod sa digmaan at sakit at naghahanap ng mabilis na solusyon sa halip na isang tamang makatarungang solusyon. Hindi natin alam ang kanyang eksaktong layunin, ngunit kung ang desisyon ni David ay hindi perpekto, ang sagot ni Mefibosete ay sublime. Dito lumitaw ang tunay na karakter ni Mefibosete na nahubog sa kanyang buhay sa pagkatapon at pinino sa mesa ng hari, kumikinang ng higit pa sa bawat sandali.
Hindi siya nakipagtalo, hindi nagreklamo tungkol sa hindi makatarungang hatol na kailangan niyang hatiin ang kanyang mana sa lalaking nagkanulo sa kanya. Hindi niya ipinagkakait ang kanyang mga karapatan. Sa halip, ang kanyang sagot ay nagpakita na ang kanyang katapatan at kagalakan ay hindi nakatali sa mga material na bagay. Tumingin siya kay David at sinabi, "Hayaan siyang maglingkod at kunin ang lahat dahil ang aking Panginoon, ang hari, ay bumalik na sa bahay ng payapa." Ito ay isa sa mga pinakakahangahangang sandali sa buong kasulatan. Ang ibig sabihin ni Mephiboset, sa esensya ang mga lupa ay hindi mahalaga, ang mana ay hindi mahalaga. Ang tanging bagay na mahalaga sa akin ay ang iyong kabutihan, ang iyong kaligtasan, ang iyong pagbabalik. Ngayon na ikaw ay bumalik ng buo at ligtas sa iyong trono, ang aking puso ay payapa. Maaaring kunin ni Ziba ang lahat ng material na bagay dahil nakuha ko na ang tunay na pinahahalagahan ko sa aking hari. Sa sagot na ito, ipinakita ni Mephibosete ang biyaya na taglay niya. Ang kaloob na natanggap niya kay David, ilang taon na ang nakalipas, ay nagbago sa kanya ng malaki. Hindi na siya ang dating takot at talunang tao. Siya ay lumabas mula sa bar. Natutunan niyang ang tunay na halaga at kaligtasan niya ay hindi nanggagaling sa mga lupain o material na bagay, kundi sa relasyon niya sa hari. Ang pakikisalamuha sa mesa ng hari ay mas mahalaga kaysa sa lahat ng mga lupang pag-aari. Siya ay naging isang tao na tinutukoy hindi ng mga bagay na nawala, kundi ng biyayang natagpuan. Ang kanyang katapatan ay hindi para sa isang tagapaglingkod, kundi para sa isang tao. Ang kanyang kagalakan ay hindi sa kaloob, kundi sa nagbigay nito. Ang huling kilos ni Mephibosete ay nagsilbing tugatog ng kanyang kwento. Tumaas siya sa ibabaw ng pagtataksil ni Ziba at ang hindi perpektong katarungan ni David. Ipinapakita ang isang espiritual na pag-uugali na tunay na may prinsipe. Hindi dahil sa kanyang lahi, kundi dahil sa kanyang karakter. Natutunan niya ang aral mula sa insidente sa bar. Ang buhay na walang hari ay talagang isang lupaing walang pastulan. Hindi mahalaga kung gaano karaming yaman ang taglay ng isang tao. At natutunan din niya ang aral mula sa mesa ng hari na ang presensya ng hari ay isang salo-salo, hindi mahalaga kung anong bagay pa ang mawawala. Ang kwento niya na nagsimula sa isang malungkot na pagbagsak ay nagtatapos sa isang espiritual na pag-aayuno na nagpapakita ng isang katapatan na hindi naghahanap ng gantimpala, kundi natagpuan ang gantimpala sa simpleng at siguradong presensya ng kanyang Panginoon at Hari. At sa ganitong paraan, si Mephibosete, ang pilay na prinsipe, ay bumalik sa kanyang lugar sa mesa ng Hari David, hindi dahil sa karapatan umana, kundi bilang isang buhay na patutuo ng kapangyarihan ng biyaya. Ang kwento niya na nagsimula sa anino ng isang trono na napagwagian at nagpatuloy sa alikabok ng pagkatapon ay hindi nagtapos sa pagbawi ng kanyang mga lupain, kundi sa kapayapaan ng kanyang puso. Ang imahe na naiwan ay hindi ng isang mayamang may-ari ng lupa, kundi ng isang taong wasak, may mga sugat na nakikita at hindi nakikita, na nakatagpo ng kanyang tunay na tahanan sa pakikisalamuha sa kanyang hari. Ang kanyang pamana ay nagtuturo sa atin na ang pinakamalalaking pagbabalik loob ay hindi laging makikita sa labas, kundi ang mga nangyayari sa kaluluwa. Ipinakita sa atin ni Mephibosete na posible tayong makaupo sa harap ng kadakilaan, hindi dahil sa ating sariling lakas o dangal, kundi dahil sa isang tipan ng pag-ibig na naghahanap sa atin sa ating pagkawasak. Ang kanyang buhay ay isang eko ng isang mas malalim na katotohanan. Mayroong isang hari na mas dakila kaysa kay David na hinahanap ang kanyang mga nawawalang anak, hindi sa mga bar, kundi sa mga sulok ng mundo, upang imbitahan sila sa isang walang hangganang salo-salo, kung saan ang lahat ng kahinaan ng kaluluwa ay natatakpan ng mesa ng kanyang biyaya. Kung naranasan mo na ang kapangyarihan ng biyaya at hindi makatarungan na ikaw ay inilabas mula sa iyong sariling kahinaan,
Isulat sa mga komento mula sa bar patungo sa mesa ng hari. Mahalaga ang iyong kwento. Mag-sign up upang magpatuloy sa pagtuklas ng mga nakatagong yaman sa salita at ibahagi ang mensaheng ito sa isang tao na kailangang maalala na may isang lugar na nakalaan para sa kanya sa mesa. Hindi mahalaga kung ilang beses siya nadapa sa nakaraan.